tuloy po natin itong part 2 ng ating pinag-aaralan. The Mystery of the Manger. At last time, kung matatandaan ninyo, nagkaroon tayo ng question kung ano yung pinaka-memorable na Christmas experience natin. At nakita natin na magkakaiba tayo ng mga experiences, but ang mahalaga, naging masaya tayo ng mga panahon na yon. Ang pag-uusapan natin, dalawang grupo ng tao o dalawang uri ng tao na nandun mismo nung gabi na yon nang pinanganak ang ating Lord. Kaya minarapat nating awitin yung O Little Town of Bethlehem kasi doon mismo, according nga sa aklat ng Micah, O Bethlehem Ephrata, siya yung lugar na hindi nakikilala and yet doon ipapanganak yung sanggol, yung the son of David na tinatawag. At nangyari yun nung gabi na yon dun sa Bethlehem. At ito yung storya, ito yung pinag-aaralan natin, The Mystery of the Manger, exploring the whole story of Christmas. Minarapat nating pag-aralan to nang sa ganun hindi tayo masyadong nakafocus sa materials. Kasi nowadays makikita natin, hindi lamang ngayon kundi noon pa man, after ng Industrial Revolution, ng tao kasi naging materialistic. Kasi lahat ng bagay, abot kamay na. Basta't may pera ka, abot kamay mo ang gusto mo. At ang nakakalungkot, maging ang Christmas po, naging commercialized. Kung papasinin po ninyo, siguro 90% nung mga anumang meron kapag Christmas, 90 or 80%, wala naman talagang kaugnayan o kinalaman sa Pasko. Siguro, as I start, para magising ang ating mga diwa, medyo maging interesado tayo sa pinag-uusapan natin. Ano sa palagay ninyo yung ano meron ng tao ngayon every Christmas na kung tutuusin, wala naman talagang kinalaman sa birthday ni Jesus Christ at sa purpose kung bakit siya ipinanganak. Ikaw, Kuya Lito? Karamihan kasi sa atin nakapokus na lang sa material na bagay. Mm-hmm. Imbis na yung may birthday and celebrate, hindi na na-celebrate. Yung mga gawain na lang, hindi mamamasyal, kainan, doon nakapokus ang tao. Ayun. Kumbaga, nakapokus sa birthday, hindi dun sa celebrant. Kasi maraming pumupunta ng birthday, hindi naman para talaga i-greet yung may birthday, kundi, makisaya, makifun, makiparty, kasi masaya siya. Hindi yung mismong celebrant. Ano pa? Ikaw, Kuya Paul? Ano yung meron sa Christmas celebration ng tao na kung tutusin, wala naman talagang kinalaman dun sa diwa nung Pasko, nung birthday ni Jesus Christ? Sa akin po yan. Ang nangyayari kasi kung alam natin sa material na uuwi, baga pera, parang layo na dun sa mismong essence mismo ng Christmas, kung bakit, ano ba meron sa Christmas, diba? Parang lagi na lang, kapag wala akong natanggap, ang lungkot ang Christmas ko. Baga parang, kapag walang bagay na meron kang inaasahan na hindi mo natanggap, malungkot ang Christmas ko. Ayun. At saka nauwi ko yan, papansin ko pag sa mga love life. Anak, ngayong Christmas, meron akong love life. Oo, yung mga kanta na more on. Oo nga naman. Makapag... Tinambakan nila yan no? Ang Disyembre ko ay malungkot. Diba? Tapos ano pa yung kay Martin Rivera? Christmas won't be the same without you. Tapos yung kay Gary V, ano yun? Pasko na, sinta ko. Diba? Na-divert siya. Ikaw, sister, sige, pwede ka magsalita. Ano yung sinaselebrate or kapamaraan ng tao to celebrate Christmas? Kung tutusin, wala namang talagang kinalaman kay Jesus Christ. Mas more specific. I believe marami pa eh. Marami pa yan. Hindi kasi ako nag-celebrate ng Christmas. Mula nang ipanganak ka, walang celebration ng Christmas? Hindi nata sila, Wes. Ha? Ngayon ko lang nalaman. Ex ka naman, ex-Jehovah's Witness. Okay, so at least nalaman ko kasi hindi ako nagtatanong eh. So meron pala tayo ditong ex-Jehovah's Witness. So ano pa bukod doon? Santa Claus. Santa Claus. Meron ba talaga sa atin dito nakakaalam kung ano yung origin ni Santa Claus? Saint what? Saint Nicholas, di ba? Nataga saan siya? Sa Europe? Alam mo si Saint Claus. Kasi pinalit, parang nickname niya na lang yung Saint Nicholas Claus. So, saan siya nagmula? Yung santo na yan? Catholic saint yan eh. Oo, Catholic saint.
Sa Europe, sa Turkey. Okay? Sa Turkey. Oo, kaya nga pole. Oh, tapos bigla napunta sa North Pole. Bagay, hinaluan na lang ng mga Americanized version. Ano pa? Ano pa? Of course, yung mga reindeers. Ano pa? Yung mga wala naman talagang kinaalaman sa Christmas. Naging tradisyon na lang ng tao, kumbaga, develop. Sa Pilipinas, kuya, Mm. kung yung Metro Manila, di ba, December din, yung mga movie nila. Mm. Yun lang, parang sinasakto nila ang show release. December. Oo nga naman, ano. Maraming tao, maraming pera. Metro Manila Film Festival, ano? Oh, most of. Kaya Shake and Rattle and Roll 30 na yata. Hindi kasama rin Oo. yung Christmas sale. Ha? Oo, And of course, because of materials nga, material things, Christmas sale, syempre. Ano pa? Christmas light. Christmas light. Okay. Mga decorative lights. Sabagay, in a way, parang inaano niya yung stars eh. No, yung stars, di ba? Yung Christmas balls, yung mga nakasabit na gano'n sa Christmas tree, meron bang ano yun? I know, yung ibang sinasabi natin, later on, na-develop na lamang, naging tradisyon ng tao. Ano pa, bukod dun? As in, walang direct naman na kinalaman sa Christmas. Christmas bonus. Christmas bonus, sige, tanggalin na natin yan. Sorry sir, I cannot accept the bonus. It's not according to the Bible. Ibigay na ano? So ano pa, panghuli? Yung Christmas bonus Mm. nila, nakakatawa lang, yung mga iba na Yun ang habol. hindi naniniwala sa Christmas, pero pag may Christmas bonus, nire-receive nila yung Christmas bonus nila. Bonus na lang, ano? Ayan. So I believe marami pang iba. Maraming sineselebrate ang tao na kung totoo every Christmas na wala naman talagang kinalaman sa Panggabi daw. simbang gabi. Okay. Later on, na-develop na lang sa Catholic Church din naman kasi yun eh. No? Ilang araw yung simbang gabi? 9 days. 9 mornings. Bakit? Meron bang reason yan, Kuya Jose? Bilang ex-priest? Di ba parang Ano yun? Bakit 9? Ano yung saan nanggaling yung 9 days? Hindi ko rin alam ba. See? Sakristan siya. And yet, you know, hindi niya. maraming, katulad nating lahat, marami lang tayong sinusunod, pero, oo, di ba? Kasi even us, I believe, marami tayong ginagawa na hindi nga natin alam kung bakit natin ginagawa, ano yung history, saan nagsimula. At until such time, masyasyak na lang tayo na, napaka-unbiblical pa nito. Hindi lamang yun, bukod sa unbiblical, katulad ng Halloween, napaka-demonic. Kung hindi tayo magpapakatalino, konting research lang naman. Nowadays, isang click mo lang sa Google yan eh. Sa encyclopedia, alam mo na kaagad yung history eh. So, konting ano lang, tiyaga. No, konting tiyaga lang sa pagsasaliksik. Ngayon pala, Tannenbaum, ang tawag nila, Tannenbaum, yung Christmas tree, you know, sa Germany. So, titignan natin ngayong gabi, ngayong gabi tuloy, yung gabi na yon na kung saan pinanganak ang Panginoon, kung sino yung ilan sa mga characters na maganda nating pansinin. Ang una ay yung innkeeper. Itong innkeeper na to, merong siyang tinatawag na ignorant preoccupation. Kasi hindi ba, yun yung time na maraming tao sa Jerusalem, sa Bethlehem, sa Israel by that time. Kasi ang mga tao kailangan magparehistro sa census. So meaning, puno talaga ang mga yung mga Jew from around the world by that time, kailangan bumalik at magparehistro. And by that time naman, alam natin, manganganak na si Mary. Manganganak na si Mary. So, bumalik si Mary, si Joseph, at dala nga ni Mary sa kanya sinapupunan, si Jesus Christ, para bumalik dun sa lugar na kanilang kung saan sila pinanganak. So, napaka-biblical nun. No? Bumabalik sila at doon sila nagpaparehistro. Especially sa tradisyon, kaugalian, kultura ng mga Israelita. Even nowadays, kung di ako nagkakamali, kaya lang i-trace back kung saan talaga sila nagmula, doon sa 12 tribes. They can do that. Ganun kahalaga sa mga Hudyo, yung kaya mong i-trace back kung sino among doon sa 12 tribo ang pinanggalingan mo. Especially sa mga katribo na Levi, yung mga Levites. Kasi sila yung mga tinalagang mga priests. Kaya nga merong nagsasabing mga theologian in the last days
in the last days. Kasi according sa aklat ng Revelation, in the last days, naroon muli yung yung temple in Jerusalem. Kasi kapag itinayo muli yung temple sa Jerusalem, yun yung yuyurakan ng Antichrist. Doon siya luluklok at gagawa niya ng something na karumal-dumal yung templo and so on and so forth. Ngayon, hindi kasi, kapag meron temple, hindi pwedeng walang priests, walang saserdote. And even now, ang mga Israelita po, mga kapatid, they're doing their best na mai-restore yung temple worship. Kasi hindi kompleto ang Judaism without the temple itself. Kaya nga merong skirmishes lagi ngayon sa Palestine. Sinisimulan ng mga Jew. Hindi lamang yon, hindi pwedeng magkaroon ng temple nung wala namang mga priests. So yung mga lahi ni Levi, yung mga Levites, alam nila kung nasan yung mga yan. When the time comes, they will be called back. So yun ang ginawa mismo na mag-asawa. Dala nga si Jesus Christ saka sinapupunan ni Mary, they came back to Jerusalem, to Bethlehem specifically, in the city of David na tinatawag para magpa-rehistro. Yung nga lang, nung nandun na sila, Luke 2:7 says, Mary gave birth to her firstborn son, and she wrapped him in cloths, and laid him in a manger. Sabsaban. Why? Bakit doon? Because there was no room for them in the inn. Wala na silang marentahan na kwarto doon sa lugar na yon. Puno na. Ibig sabihin, kung titignan natin eksena, pumunta sila sa inn, no? Tinignan nila yung mga lugar, at ni isa walang available for them. Napakahirap mag-spend ng gabi sa labas. Ito manger. Hindi lang basta labas. Manger pa, ibig sabihin, no? Sabsaban ng mga hayop. Yung barn, yung kinakainan mismo ng mga hayop. Napakababa, no? Meron ba sa atin dito nakaranas ng gano'n? Natulog ka sa bukid, tapos doon ka mismo. Sa kainan ng hayop natulog, feeling mo si Jesus Christ ka or what? Meron ba sa atin, sino sa atin ng mga taga-bukid? Aba, mga magbubukid. Ha? O yan. Naranasan nyo na matulog sa bukid mismo? Wow. Anong feeling naman? Nasa ano kami ko eh. May kubo sa taas ng kahoy. Nilalagyan namin ng... Obo, may papag na gano'n or tree house or what? house. Sarap naman na Madalas gano'n. kami matulog dun kasi Presko ba doon? delikado kasi sa baba yung mga ahas saka yung baboy kami. Mga ano kasi yun eh. Mukhang masukal yata yung... Baboy Ramos, saan lugar yan? Parting Negros. Sa Negros. Grabe yan. Sabi pag pag-anihan, nagbabantay kami ng mga inani na palay. May mga din, Yung hip of yung giniikan. dayami. Dayami. Oh. Doon kami natutulog. Oh? Parang din. Naka-expose lang kayo sa under the sky, ganon? Nakikita niyo yung kumukuti-kutitap na mga bituin, saka falling stars. Yung mga reindeer na. Masarap ng feeling, ano? Ako naalala ko noon, Pasig kasi, so halos wala nang bukid ng by that time. Late 90s yata yun. Sa bubong ng bahay. Na papahinga ka lang na ganyan, nakatingin ka sa stars. Kita mo yung maraming shooting stars na ganyan. Hindi mo namamala na natutulog ka na eh. Pero you to think na matulog ka sa mismong lilim ng langit sa gabi, parang kumbaga unimaginable for me. Kasi exposure yun eh, hindi mo alam eh. Hindi mo alam. Maganda yung kinuwento natin kanina. Ito kasing kay Jesus Christ, kulungan kasi ng hayop eh. Meron ba sa atin nakaranas ng natulog sa kulungan ng hayop? At sabi kasi dito sa sabsaban mismo, sa manger siya eh. Meron ba sa atin nagstay ng sobrang kakawawa mo? Pwede po ba kahit sa kulungan na lang ng baboy po, doon na lang po ako mag-i-stay? Sa amoy na lang, di ba? Wala, ikaw Elsa, hindi ka nakaranas ng ganun? Natulog ka sa bahay ng aso or what? Wala, no? Dog house. O dog house. Sa pig pen or what? Tingnan niyo, wala. Wala, no? And yet, si Mary, si Joseph, especially yung baby Jesus, doon siya inilagak sa manger. Simply because walang available na place for them to stay. So, makikita natin dito, sa specific inn na yun na kanilang pinuntahan, the first person who missed Christ's birth was the innkeeper himself. He was unable to take in Mary and Joseph because he had no room for them.
Apparently, he was indifferent to their plight. Wala siyang pakialam. There is no indication from scripture that he called for any help. Basta wala eh. Pasensya na, wala po. At 9 months na, manganganak na si Mary by that time. Nangle-labor na siya. Kasi mismong yung gabi na yun, nanganak siya eh. Halata ba ang babae kapag 9 months na manganganak na siya? Di ba may tatago yun? Meron po bang kwarto? May itatago yung tiyan? May tatago ba yun? Unless yung katawan niya, ganun talaga, buntis o hindi. Kasi maraming ganun eh. Buntis ka, no? Sama nito. Di ba? Nanabalang ako ng konti. Kasi may mga ganun eh. Hindi halatang buntis. Pag nanganak, buntis ka pala. Kasi nanganak eh. Si Mother Mary, I am sure, talaga halatado, buntis yung tao. Kaso, the innkeeper, busy. Okay lang sana, sabihin niya na, at sinabi ng innkeeper, wala po, pasensya na po. Manganganak pala kayo, wala po kaming kwarto na talagang natira. Tatawagan ko po, no? Makausap, ibang innkeepers. Or tumawag ng saklolo para kay Mary. Pero makikita po natin sa kwento, matagal na nating alam to, walang nangyaring ganon. Kaya nga, si Mary, ang pamilyang ito, doon natulog. Kung saan naroon yung mga hayop. Yung pinakamababang uri, doon sila nagstay. Malayong malayo sa expectation ng mga Hudyo, no? Kung saan ipapanganak yung the King of the Jews. Kaya nga walang makapaniwala, King of the Jews? Hindi dapat doon siya sa palasyo pinanganak. Malayong malayo talaga, unlikely. Kaya lagi ko po sinasabi, ang kapamaraan ng Diyos, very, very unlikely. Hindi po natin mahulaan. Hindi natin kayang i-second guess ang gagawin ng Diyos. Yung sasabihin mo, sigurado ako ganito gagawin ng Panginoon. Don't say that. Don't say that. Walang pwedeng mauna kasi sa Diyos eh. Hindi tayo pwedeng mauna sa Kanya. At hindi lamang yun, hindi kasi siya nag-iiwan ng pattern. Yung sabihin mo, sigurado ako, andito tayo step 1. I'm sure, kapag nasa step 10 na tayo, itong gagawin ng Lord. Don't say that. We live each day under the grace of God. Gagawin ng Diyos yung gagawin niya. At yung mismong kapanganakan ng Lord, very, very unlikely. Hindi lamang siya King of the Jews. We know, siya? King of Kings, Lord of Lords, the Creator of heaven and earth. Siya yung creator ng mga beings na unseen, saka sin. Yung spiritual realm, saka yung physical, siya lumikha lahat nun. Pero naipanganak siya saan? Sa sabsaban. Very unlikely. Naranasan ng Lord. Pwede naman siya mag-demand, di ba? Hindi ba kontrolado naman ng Panginoon ang course ng history? Kasi na yung merong nag-rent ng isang kwarto, nung dumating sina, niloob ng Panginoon, magbabago yung isip ng tao, aalis ka agad. At merong saktong-sakto, yung ba pwede naman at saktong-sakto, merong taong umalis ng kwarto at yun ang ginamit ng mag-asawa at pinanganak ang Panginoon sa room number 3. Pwede naman pero hindi niloob ng Lord yun. Simply because yun ang pinapakita niya sa atin, yung humility. Yun yung pinag-uusapan namin ng Miyerkules, the humiliation of Christ. Ibig sabihin, yung pagpakatao ng Lord. At nung magkatawang-tao ang Lord, pinakamababa pa ang pinili niya by that time. Ngayon kasi unimaginable sa atin, halimbawa yung babae, buntis. Di ba, ang tendency, mamimili din talaga ang babae ng pinaka-komportabling lugar na pwede siya manganak. May pipili ba sa semento po? Gusto ko po sa semento para malamig or what? Di ba, ayaw nga ng babae na mayroon, kasi uso kasi ngayon, mayroon ka share sa kama eh. Di ba, sa kahirapan ng buhay, sa kakawalan ng place, sa dami ng pinapanganak sa Manila, isang bed, 2 yung nakahigang buntis, nanganganak. Yes. Kaya pag nanganganak, nasisipa pa sa mukha, nasisiko yung katabi niya eh. Sino pipili ng ikaw, Ate Olivia? Kung sakali, Irene. Olivia Juan. Pipiliin mo yung ganon, may ka-share sa kama, i-request mo sa magiging sweetheart mo in the future, kung ikukuha mo ko ng kama, doon na, gusto ko may ka-share ha. Kaya sa semento, sa gilid, doon sa sa hallway or what. Siyempre, pipiliin mo yung pinaka-komportable sa lahat. And look at this, what happened. Nakita natin yung discomfort na kinalagyan din ni Mother Mary, yung danger. Manganak siya doon. Infection, di ba?
Bali pa yung infection na pinag-usapan natin, hindi galing sa tao, galing sa hayop mismo eh. Kasi sabsaban yun eh, malinis yun siguro, marumi yun sigurado. Hindi malinis doon. And yet, yun ang naging kalagayan nila by that time. Ngayon, balik tayo doon sa innkeeper. Middle Eastern people are hospitable. Especially ang mga Hudyo, ang Israelita. Pag may napadaan nga na stranger, pinapatuloy, di ba? Pinapakain. Nakita natin kay Abraham yun and so on and so forth. They are kind and caring. They are not barbaric. They are not the kind of people who would leave a woman alone to have her baby. But in this case, they did. Yung mismong innkeeper. Hindi tama yung ginawa niya. Where were the midwives? Meron ba nabanggit doon na midwives na dumating? Si Aling Maming, di ba? Aling Irenea, dumating at pinanganak si Jesus at tinulungan nila. Meron ba? Meron? Unimaginable, ano? Kahit manghihilot, wala. Oo, nihilot, wala nga. Baka nga yan. Kaso walang sinabi sa Biblia na pwede mo sabihin, yung nagpapaanak sa baboy, baka nandun. Yung nagpapaanak sa baka, sa bibe. Wala naman eh. No? Ha? Wala, no? Basta, ayun na lang. Nanganak. Hindi na inelaborate, but I believe yung hirap na dinaanan ni Mary. Yung magpunta ka sa hospital kayo sa place na mga anak at wala, yung hindi mo alam kung saan mo Salusablo mong ganun, ano? At yung pagpipigil na lalabas na, Oo. paano mo kaya gagawin nila? No? Si Joseph, kasi mga first time parents sila eh. Ano na kaming kumahal? Bulak ba nung araw? Meron ng ganyang klase ng bulak? Hindi, marumi ang mga cloth nung araw, cloth. Nilalaban lang, hindi pwedeng disposable nung araw. There's no such thing as disposables nung araw. Nilalaban lahat. At ang tubig dun sa, malamang tubig ng kayo. Of course, nandun sila, no? Pagpugas mo dun sa... Merong balon sa malapit, you know? Hindi pa nawasa. Hindi pa uso yung chlorine kasi eh. Kung ano lang yung nandoon. Tapos dugo-dugo siya. Unimaginable yung nangyari sa kanila. At unimaginable yung mismong ugali ng innkeeper na pinag-uusapan natin. Alam niya anong kalagayan ng babae, gaano siya ka-vulnerable, ka-dangerous yung sitwasyon kapag buntes. And yun lang yun. Wala pong pwesto eh. Walang pwesto. So doon sila sa sabsaban. Kawawa, ano? Kaya kung minsan iniisip natin, sobrang kawawa na natin. Doon pa lamang sa way ng pagkapanganak ni Jesus Christ yung sitwasyon nila. Look at that. Meron ba sa atin doon pinanganak sa sabsaban? Baka kasi hindi kinukwento ng nanay niya eh. Kuya Jose? Oo. O nalaglag lang. Oo, ano to? Ba't may bata dito? Ay, nanganak na pala ako, pambira, hindi ko alam. Sinipya si Papang nakabit ba anak to? Eh, may pusod nakakabit. Akin pala. Meron ba tayong alam na kwento ng buhay natin na kawawang-kawawa pala tayo na ipanganak? Nalaglag ka sagdan paglabas mo or what? Kama o papag. Wala, no? Walang malulungkot na puro masasaya nga eh. Kaya mga picture, yung sasaya sa ospital. Kundi man, yung first class na tagapanganak ang pumunta sa'yo. Di ba? Class Super A na kumadrona. So, ang tanong ngayon, bakit naman ganyan yung innkeeper na yan? Why? Why did the innkeeper miss to see Christ's birth? Simply because he was busy. Busy sa dami ng customer ng tao na kailangan niya intindihan sa kanyang Siguro may mag-VIP siyang maybe, no? fully book kasi Christmas. Ayan. Fully book kapag Christmas. Saka syempre, hindi naman patitirahin mo lang yung mga tao doon, asikasuhin din sila, di ba? Mga may VIP na. Ayun. May buffet po doon sa tabi ng sabsaban. No? Busy. One word lang talaga. The reason na miss nung innkeeper yung opportunity to take care of the Lord Jesus Christ doon sa first family, busy siya. Napaka-ironic, ano? Yan ang lagi mo maririnig sa mga tao nowadays. Ano, dadalo ka ba sa Friday? Busy eh. Dadalo ka sa party? Alright! Di ba? Doon ka magtataka eh kapag gawain busy. At wala man lang resistance man. Sige, kahit busy ako, dadalo ako. Kapag party, talagang kahit gaano talaga ka-busy sa trabaho, nakakadalo.
sa party. Nakaka-relax. Yan. Yung word na busy, kung gagamitin natin lagi sa Diyos yun, mag-ingat din tayo kasi mamaya gamitin din ng Panginoon sa atin yung word na yun. Lord, help me, kailangan ko po talaga ngayon ng tulong. I'm busy. Di ba, laging ang ginagawa example, tumatawid ka ng kalsada, may kasabay kang pusa or bibe or what. Ngayon, mayroong paparating na pison, masasagasaan kayong dalawa. Ang inuna ng Panginoon, yung bibe. Ikaw, pisa ka. Pisa. Pison. Ang bagal pa naman ng pison, may time ka pa magreklamo talaga, ba't inuna yung bibe eh? Sabi na, bakit? Kailan ba naman dumating ang time na ako inuna mo rin? Buti lang hindi ganun ng Diyos, ano? Kung tuto pa rin talaga ng Panginoon yung kung ano man yung tinanim mo, yung aanihin mo. To be honest with you mga kapatid, marami sa atin nasa kapahamakan na ngayon. Putol ang paa, bugbog sarado, yung kabilang isang paa nasa hukay. Pero maraming salamat na lang, full of mercy and grace ang Lord. Even though siya mismo nag-set ng rule na ako, anong tinanim mo, yung aanihin mo. To be honest with you, kailan ninyo huling naranasan yung ganun? Na nagtanim ka ng kasalanan, inaanin mo yung bunga nun. Hindi mercy and grace. Mercy and grace, yun ang kagandahan. Yung Diyos nagsabi na kapag nagkasala ka, pupunta ka ng impyerno, parurusahan ka. Siya rin naman yung Diyos na nagsabi na kapag nagsisi ka naman, ililift ko, hindi matutuloy sa'yo yung sinabi ko. Yun po yung essence nung last Monday kasi pinag-uusapan namin kung nagbabago ba ang isip ng Diyos. Pinag-isipan ko maigi yun. Kasi meron sinasabi sa Biblia, God changes not. Hindi siya tao para magbago. Tapos bakit meron tayo nababasang kwento? Tila ba ang isip ng Diyos nagbago? Ano ba talaga ang totoo, Lord? Nagbabago ka ba o hindi? You know what? Pinag-pray ko ng ilang araw yun. Isa lang ang nakita ko. Yung Diyos na nagsabi na ang kapalit ng kasalanan ay kamatayan, siya rin naman na nagsabi na kapag nagsisi ka, ili-lift up yung curse from you. So, nasan ngayon yung pagbabago? No. Ginagawa lang ng Diyos yung mismong programa na siya ang gumawa. Hindi tao ang gumagawa ng rules. Diyos. Actually, yung gano'n ko yan, nakapadil ako nung pagkatapos. No? Ang iniisip ko na, ang Diyos ang hindi nagbabago. He is just compassionate to answer kung ano yung panalangin ng kapatiran. Kasi pag yung point kasi na magbabago, hindi siya term ng something na ang Diyos ay nagbabago. Hindi po. Dapat ang point doon, God is merciful, God is loving and compassionate dahil mahal ka niya, humiling ka, saka ka niya tinugunan. At hindi nagbago ang pag-isang Panginoon, kundi tinugon niya yung kahilingan mo. Kasi yung way kasi ng mga tao, tinan mo, nagbagong isip kasi nalangin ako. Hindi po. Kasi in the first place, sabi mo sa Lord, salamat dahil binigay mo yung panalangin ko na dapat hindi. Dapat yung dapat na nakikita ng mga, sabi natin, na ang paghingi, binigyan ka dahil humiling ka, hindi nagbagong Panginoon doon, hindi nagbagong changes ng Panginoon. As long as yung rule ng Panginoon ang pinag-uusapan natin, He will follow His rule. Ulitin ko po, dalawa lang yan. Yung Diyos na yun, nagsabi na kapag nagkasala ka, you will be punished, is the same God who says na kapag nagsisi ka, the punishment will be lifted. So everything is under God's control and command, under His rule, under His will. Walang question doon. Kasi tingnan nyo, kailan sinabi sa Biblia na si Adan ang nag-set ng rule? Bakit nga pala? Kasi tayong unang tao. Mula ngayon ganito ha, kapag meron nagkasala sa atin, may punishment ha. Pero kapag meron man sa atin ang humingi naman ng tawad, ililift up natin ha. Hindi naman silang gumawa ng rule eh. Antimano, Diyos. So ginagawa lang ng Diyos yung rule na siya mismo nag-set. Kapag nagkasala kayo, you will be punished. Kapag nagsisi kayo, yung punishment ililift. Hindi itutuloy. It's the same thing. Yung Diyos na nagbigay ng punishment, yung Diyos na nagbibigay din naman ng ng kalayaan kapag nagsisi. Sinunod ng tao yung rule na Diyos din naman ang siyang nag-set. Okay, ang question ngayon sa pinag-uusapan natin regarding dito sa ginawang ugali ng innkeeper. Do you have any other idea how people miss Christmas because of their preoccupation? Paano, bigyan tayo ng mga ilang example. Paano namimiss ng tao ang Pasko dahil busy sila? Experience ko yan, nung sa Pilipinas ko, dati ang feeling mo pag Christmas ng bata ka pa, wala pang activities na trabaho, masaya, enjoy kasi gathering together. Nung once lang nagtrabaho na, niniisip mo na, kasi naka-duty yung ganito eh, kahit gusto mo mang-uwi, kasi nakatoka sa ganito, hindi mo siya i-express na kailangan mo siyang ayun na, hindi pa ako Kristyano yun. Pero siguro pag Christian, pwede mo na siyang
i-celebrate yung Christmas, hindi yan, siyempre, pwede mo by yourself, pero yung nakikita ko ng kabuuan sa mundo, kailangan may visibility na nai-enjoy mo talaga yung Christmas. Okay, ano pa? Paano pa? Namimiss talaga ng tao yung birthday ni Jesus Christ because of their preoccupation. Paano pa? Saan ba talaga nabibisi ang tao kapag Pasko? Doon ba talaga sa pagbibigay ng glory doon sa baby kay Jesus Christ? How? Paghahanda. Sa mga paghahanda, ano? Paghahanda sa gift, pero yung essential. To the point, nagsimulat natapos yung 25, hindi siya nakapag-enjoy. He's busy with many things. No? Nakakalungkot, ano? Isang araw sa isang taon, busy ka pa ng todo, hindi mo rin na-enjoy. Ano pa? Trabaho ko yan. Trabaho pa paano yung brother? Double pay. Pasok ko dito. Just because of the double pay, imimiss mo yung opportunity na yon to celebrate the Lord's birthday. And yet, maraming gumagawa nun. Alam niyo kung bakit? Isa yung sa bunga ng consumerism ba tawag doon or what? Materialism ng tao eh. No, in order nga kasi maibili niya ng mga bagong damit, makakabili ng queso de bola. Kailangan kong mag-double work doon mismo sa araw na yon. Para at least man na sa bagong taon, meron pa rin pang buena noche ba tawag doon? Ano yung Kuya Jose? May tinatawag ng Christmas rush, di ba? O yan, paano yan Kuya Jose? Lahat kailangan gawin. Magpaka-busy para Yung nga. kung ano yung expectations mo. Kaya kami sa mga sales. Kung hindi man sales, shopping, may mga travels din naman. No, may mga travels na minsan abutan ka talaga, no? Kung hindi may iwasan. Talagang magse-celebrate ka kung saan ka eh. No, nasa bus. Ano ba naman itong Paskong to? No? Or what? I know we have different means and way to really enjoy Christmas in our own special way, di ba? Pero ngayon pa man, gawa natin ng paraan kasi maganda yung meron kasi iba nagkakaroon ng reunion pag Pasko. Nakikita-kita yung mga kapatid, nagpe-pray, nagba-Bible study na maikli, no? They're really enjoying Christmas. So, given the chance, let's do that. Huwag tayong magpakabisi katulad ng innkeeper na ito at na-miss niya mismo. Dapat, isipin niyo ha, kung pinatuloy niya sa isang kwarto niya, si Jesus Christ, pwede mo ilagay ngayon sa labas. Sa kwartong ito pinanganak ang sanggol. Ang King of Kings, Lord of Lords. Kasi pumunta ngayon sa Israel, lahat merong ganun. Dito pinanganak si Jesus Christ, dito siya inilibing, ito Via Dolorosa, dyan siya nagdaan. Siya, nawala yung chance niya. Dapat, disin sana, yung inn niya na yun, hanggang ngayon nandun pa preserved, at meron nakalagay sa kwartong ito pinanganak ang sanggol. Ang tagapagligtas. Kaso, wala. Sayang, Sayang. Opportunity of a lifetime na mag-e-echo hanggang sa katapusan ng mundo. At pangalawa, dito tayo magtatapos, yung kanina innkeeper. Dito naman tayo sa ibang klase naman batch ng tao na nandun mismo nung gabi na yon. The shepherds. They were despised by people, but they were blessed by God. Ang sabi sa Luke 2:8, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Biglang yung kwento nag-shift. Mula dun sa kwento ng innkeeper, sa mga nangyayari mismo dun sa lugar kung sa pinanganak ng Panginoon, biglang yung kwento napunta bigla sa malayong bukirin, kung saan meron nagpapastol. Dun ngayon next scene. Sino ba yung mga shepherds? Shepherds were a despised group of people. Doon pa lamang sa panahon nila, bumaba ng uri ng tingin ng tao sa mga nag-aalaga ng hayop. They couldn't maintain all the ceremonial washing, especially, mababa ang tingin sa kanila ng mga religious. Because they couldn't maintain all the ceremonial washings and activities. Because they were busy tending to the sheep. Yet no one else from the city came to see the Christ child except these unclean shepherds. We know the story. At ang kwento, habang sila'y busy sa pag-aalaga ng kanilang flock, it was the shepherds who heard the first Christmas greeting. Kasi sa tayo, di ba? Merry Christmas! Merry Christmas! No? Merry Christmas! Wala naman masama.
Wala namang masama doon. Huwag lang tayo masyado materialistic na kapag yung piso or 5 piso malaki lang na nakuha mo, malulungkot ka na. Wala rin namang masama sa pagtanggap, 'di ba, ng gifts, sa pagtanggap ng mga financial, especially sa mga bata. Ang kagandahan sa mga taong ito, despise man sila ng tao, especially ng mga religious, kasi lagi silang marumi. Alam naman natin sa mga Hudyo, 'di ba, kahit sa mga Arabs, 'di ba, bago nga sa mga Muslims, bago sila mag-pray, naghuhugas-hugas, kailangan malinis yung kamay, yung paa, pati yung ulo, 'di ba? Mga Hudyo ganun din. Ano ba tawag doon? Oblation or what? May tawag sila diyan paghuhugas eh. Ano ba tawag doon? Ha? Meron term diyan eh, no? Merong term. Naglilinis muna sila. Itong mga ito, how can they do that kung sila laging marumi? Siyempre nasa bukid nag-aalaga ng hayop. Malayo siyempre sila doon sa temple. Kaya ang tingin sa kanila mga religious leaders, yung mga self-righteous, itong mga taong to, marumi na nga sa panlabas, marumi pa sa panloob. But you know what? Sila ang pinili ng Panginoon na unang makarinig nung first Christmas greeting. Luke 2:9-14. Nananahimik sila eh. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Napansin ba ninyo na kapag merong nagpapakitang angel, laging terrified yung tao na pinagpakita ng angel? Bakit kaya ganun? Simple question. Bakit sa tuwing nagpapakitang angel sa tao, yung tao laging terrified? Judgment kasi. Maring judgment, Oh. buting balita. Ayan. Kasi we know, napag-aralan na natin kailan lang or sa mga unang panahon na ang mga angels kasi messengers of God. At hindi lamang yon. Sa Old Testament, sa tuwing papakita ang mga angels, ano sila? Warriors. May dalang tabak. Kundi man, may dala silang balita mula sa Diyos, judgment. Katulad sa Sodom at Gomorrah, tignan ninyo sa Old Testament, kapag nagpakitang angel, naku, ano naman kaya ang dala ng angel na ito? Mukhang nagkasala na naman tayo or what? Kaya itong mga shepherd, nung magpakita yung angel, they were terrified. But, ang sabi ng angel, kasi nga, alam na angel kinalma ka agad sila. Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Because today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah. Hindi sinabing He is a Messiah, kundi siya mismo yung Messiah, nag-iisang Messiah na ipinangako ng Diyos, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. So yung unang recipient ng balita na pinanganak na si Jesus Christ, yung mga taong nasa malayo, yung mga taong nasa field, yung mga taong mababa ang pagtingin ng mga nasa city. Here again, makikita natin yung very unlikely choice ng Lord to choose. Sino kaya ang pinakamagandang mabalitaan sa nangyaring ito sa buhay ko? No? Ngayon kasi, madali lang naman yan I-post mo sa Facebook. No? Post mo sa Facebook, alam na ng lahat. Pero nung araw, papaano? Di ba, nagpapadala ka ng invitation, papadala ka ng letter of balita. Inay, nanganak na po. Tao po, tapos po, lalaki. No? Di ba pinipili kung sino sasabihin ka agad? Nung araw, kailan lang, pinipili mo yung taong sasabihan mo ng mga importanteng kaganapan sa buhay mo. Katulad sa mga panahon na ito. Because yun ang tama Kaya nga iba nga nagtatampo, di ba? Bakit nauna naman siya nakaalam kaysa sa akin? Di ba may mga ganyang eksena? Especially mga ka-close. Bakit sinabihan mo siya? Ako hindi ko alam. Sa kanya ko pa nalaman, hindi mula sa'yo mismo. I know, maaaring meron sa atin ganyan ang ugali. Ayaw mo na merong nauna. Gusto mo, tayo ang close. Dapat ako unang nakakaalam. Especially sa mag-asawa, syempre. Dapat talagang mauna yung misis. Ano kayo mauna yung mister na malaman na buntis yung asawa? Unless, inililihin mo kasi hindi pa panahon. Hindi pa kasama sa plano. Pero if there is someone very close to you, hindi ikaw ang unang binalitaan, kundi iba, di ba nakaka-offend, di ba? So yung choice ng Panginoon, kung sino una makakaalam na pinanganak na yung bata, ang choice niya yung shepherds. The very unlikely people na dapat makaalam. Sa tingin niyo dapat sa human standard, sino ang dapat unang nakaalam na pinanganak ng Panginoon bago ang shepherds? Sino? Of course, si King Herod, di ba? Sino pa?
Yung mga nasa maharlikang tahanan, sino pa? Siyempre mga priests. Kasi religious tong nangyaring ito eh. Yung Messiah, yung tagapagligtas pinanganak. So dapat talaga mauna sila. Especially yung mga nasa temple. Yung mga nagsasabing religious. Dapat sila muna eh. Sila Caiaphas, yung mga Pharisees, na by that time, yung mga Sadducees, yung mga scribes. Dapat sila munang nakaalam eh, na yung Messiah, na ipinangako ko na lagi nyo yung binabasa sa Pentateuch, nangyari na ngayong gabi. Pero nakita natin, hindi sila ang inuna ng Lord, hindi sila actually ang sinabihan. Hindi ang hari, hindi yung Pharisee, hindi Sadducee, hindi scribes, hindi yung mayayaman. Yung pang very, very unlikely na mga tao, mga dukha, malayo sa kabihasnan, ang binalitaan ng anghel ng Diyos. Here again, makikita natin, very unlikely. Hindi mo maaasahan ano ang magiging hakbangin ng Lord. Malayong malayo sa standard ng tao. Kasi ngayon, halimbawa, birthday mo or meron something special sa buhay mo, I believe ang uunahin mo yung mga taong ini-special natin, di ba? Sa atin, kunyari, special nung araw kasi, si Mayor, imbitahan si Mayor. Yung barangay captain, yung mga konsehal. Eh, paano po si Tio? Si Tio Mario, ayaw mo na yan, no? Unahin natin itong mga taong to. Bigyan ko example. Di ba, alam natin sa Pilipinas, hindi lang siguro Pilipinas, usong-uso yung nagtatago ko ng special na mga plato, di ba? May eskaparate ka pa nga eh. Yung mga bago, yung magaganda nakatago, nakadisplay. Mga kutsara, may malaki pang kahoy na ganon, di ba? Hindi pinapagamit yun, basta-basta. Pag may dumating na espesyal, ilabas! Ilabas ang plato mula sa eskaparate. Kaya minsan maririnig mo, buti pa yung ibang tao eh, nakakakain. Doon sa special na plato na yan, samantalang kami nakatira sa bahay na ito, hindi man lang ipahawak sa amin, nakalak. Nakita niyo yung standard ng tao, mga kapatid? Paano siya mag-uri? Ang Diyos hindi ganun. Kung sino pa yung hindi sakto sa standard ng tao, yun ang pinipili niya. Tama ang Lord eh. Hindi siya tumitingin sa panlabas at tinitingnan niya yung puso. At yun ang dapat matutunan ng bawat isa sa atin. Yun ang dapat natin matutunan. Katulad sa pinakita niya rito, yung shepherds, hindi yung kings, hindi yung mga royals. Sa verse 13, suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying the first Christmas carol. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Kasi nung una, isa lang eh. No? Nung kumalma na sila, nang mabanggit na yung patungkol sa Messiah, then, yung heavenly host nagpakita sa kanila. Napakasarap isipin na nandun tayo ng eksena na yan. Yung makakita ka ng isang anghel, that's more than enough, right? Pero ito kasi hindi eh. Yung choir of heaven nagpakita. Gloria in excelsis Deo. Glory to God in the highest heaven. Joy to the world. Nandyan lahat yan. Dito kinuha lahat ang mga Christmas songs. Kaya nga yung lyrics na ang Disyembre ko ay malungkot, pagkat miss kita, hindi sa Biblia kinuha yun. Miss kita kapag Christmas, Pasko na, sinta ko, Christmas won't be the same without you. Hindi sa Biblia kinuha yun. Pero marami tayong maririnig na Christmas songs, talagang biblical. O Little Town of Bethlehem, Joy to the World, Gloria in excelsis Deo. Kaya pinipili rin yung Christmas songs. Pinipili din siya. Nagpapaka-biblical na rin lamang tayo sa faith, sa ating knowledge. Magpaka-biblical na rin tayo sa ating mga kinakanta at sa ating mga practices. Hindi lamang yon, hindi lamang sila yung pinakauna na nakarinig nung balita about dun sa Messiah na ipinanganak nung gabi na yon. Hindi lamang sila yung nakarinig ng unang Christmas greeting, hindi lamang sila yung unang nakarinig ng Christmas carol, maraming first na nangyari sa mga shepherds. Maraming firsts. After that, the shepherds were the first to witness Christ's birth. Kasi hindi naman after nun, hallelujah, maraming salamat po Panginoon. Tapos balik lang sila pag-aalaga ng hayop. Kasi maraming taong ganun eh. Bilatitaan mo ng maganda, supposedly magre-rejoice sila, ipapangmalita. Wala lang, balik sa normal na buhay. Yung bang ningas kugon kasi emosyonally ningas kugon.
Yung bang habang nasa loob ng worship hall, iyak, napaka-holy. Paglabas dyan, ayan na, iba na kaagad ang ugali. Balik sa dating pagkatao. Ito mga shepherd, hindi. After nun, Luke 2:15-18. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. They believed. Pupunta sila doon, hindi para, tingnan nga natin kung nangyari talaga sinabi niya, mga malay naman natin. Mamaya may sinungaling na anghel, may Satanas nga, may Lucifer eh. Hindi. Ginawa nila yung next step because they believed. Gusto lang yung masaksihan, makita mismo yung ibinalita nung anghel. Merong action after nung balita. After nung good news, they acted upon that good news. Kaya nga hindi enough you know eh. Alam mo ba na si Jesus Christ ay ganito? Itong sinabi ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, dapat hindi ganyan, and so on and so forth. Alam ko. Huwag mo nang sabihin, I know. Then, anong ginawa mo? Nothing. Alam niya lang. Knowledge is not enough. Saying that you know Christ is not enough. Saying na alam mo ang gospel is not enough. Just saying things is not enough. You must show it. You must show it. Hindi tayo theoretical Christians. Nung araw, yes, we are. We were theoretical Christians. Alam natin ang Ten Commandments. Pero, alam mo lang. But you're not really following it. Ito mga shepherds na naturingan natin, mga mahihirap, mga dukha, na pinakahuli nga dapat sa listahan ito ng makakaalam eh. Sila yung pinakauna. At hindi, of course, hindi magkakamali ang Diyos. After nang marinig, pumunta sila ngayon dun sa lugar na binanggit ng angel. Meron, parang lang nakita nga pala yung lugar. Sa laki ng Bethlehem. Paano raw yung nangyari? Yung star ng pastor. Yung ba yung Northern Star? Yung ba yung Venus? Yung ba yung Mars or what? Kasi marami nagtatalo eh. According sa mga scientists, especially yung mga naniniwala sa unexplained, no? UFO daw 'yon. Merong UFO na talaga nag-guide dun sa mga wise men patungo dun sa bahay at nag-stop. Kasi hindi na maintindihan eh. Saka nakakakita ng star, nag-travel at nag-stop sa isang lugar, tinapatan yung isang bahay. Saka makakakita ng ganun. Humanly thinking, wala talaga. Wala, imposible yun. Walang gangsta. Kaya ang ginawa ng tao, alam mo naman ng tao, kapag hindi maintindihan, gagawa ng kwento, UFO. But with God, all things are possible, mga kapatid. That is the star of Christ. At dun mismo, no, tumapat. To make the story short, sa verse 16, so they heard of and found. Naghanap sila, they seek, naghanap, nagtanong-tanong. And they found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. When they had seen him, they spread the word. May seeking talaga eh, no? Seek and you shall find. Naghanap sila eh. Kasi yun ang isa sa hurdle ng tao eh. Eh saan nga? Tara, puntahan natin to. Yun ang sinabi ng Lord. Magpahayag tayo. Saan nga eh? Siyempre walang idea. Nag-brainstorming kayo. Wala. Wala. No, isang taon na yung balitang yun na kailangan maghayag. Walang ginawa. As in wala. Ito mga taong to nag-effort. Naghanap sila and they found. Sa tulong na rin siyempre ng Holy Spirit, I believe. At nakita nga lang ang Panginoon. At hindi lamang basta na nakita, yung mismong katotohanan doon sa balita ng angel, when they had seen him, they spread the word. Ipinamalita na nila. So sila rin naman yung mga tao by that time, nakaunahang nakatanggap ng Christmas greeting. Sila rin naman yung kauna-unahang nagbahagi. Wala pang card by that time, word of mouth. Word of mouth. Ibinahagi nila yung balita patungkol sa ating Lord. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Nakita natin yung malaking naging papel ng mga shepherds, ng mga simpleng tao. Kadalasan yung mga simpleng tao pa nga yung mas madaling pasayahin eh. Yung mga simpleng tao, konting kibot lang yan, masaya na sila. Yung mga taong komplikado, komplikasyon muna, matinding komplikasyon. Magpapakakomplikado ka muna bago sumaya. Simpleng tao, sa simpleng bagay sumasaya sila.
Yung mga simpleng tao, simpleng katotohanan, tanggap ka agad. Yung mga taong nagpapakatalino, masyadong komplikado, simpleng salita, hindi maintindihan, kinokomplika. Ngayon ang tanong, dito sa pinag-aralan natin, panghuli, in what other way simple folks enjoy Christmas? Tayong lahat ba dito simple folks or we are, complicated? Kaya nga sa Facebook post, di ba? Iba married, iba in a relationship, iba complicated, no? So, in what other way simple folks enjoy Christmas? Para sa akin, Mm. ang dapat na-celebrate yung may birthday. Ang i-celebrate talaga yung may birthday. Kasi isang halimbawa, ikaw may birthday, tapos inibitahan mo mga kaibigan mo, tapos hindi naman doon nakapokus sa iyo doon sa mga handa mo nakapokus sila. Sa'yo. Tapos may birthday. Parang ganun din. Oo nga naman, narinig ko. Birthday dapat tayo mag-focus bilang mga Kristyano. Doon sa birthday celebrant, mag-focus. Hindi doon sa kung anumang may handa siya. Anumang handa, mga gifts or what. So, paano pa? Paano yung mga simple folks enjoying Christmas? Katulad sa nabagit ko kanina, iba, ginagawang reunion yung Christmas. Reunion, may simpleng salo-salo at nagkakaroon sila ng singing. Kapag yung bakasyon ako, ganun kami sa amin. Pupunta kami sa mga parents ko, no? Kita-kita kami doon, merong konting games. Ang liit ng bahay, talagang, ano bang laro natin ngayon? Jumping jack. Okay lang, sige lang, kahit yung luksong sako or what. Pawis na pawis. Ang mahalaga nandun, no? Hindi nawawala yung siyempre Christmas carol. Yung magkantahan kayo, kanta, then pray. Ipag-pray yung buong pamilya sa mga susunod pang para sa mga susunod na mga araw. Iba nga, especially tayo nung kailan lang, mga late 90s, di ba? Magkaroon lang tayo ng isang queso de bolong ganyan kalit. Masaya na, di ba? Makabili naman sana, kahit paano, tigi-tigi sa ibig nga hati pa. Masaya na, di ba? Yung mga panahon na kung saan napakasimple. Kaya in a very simple way, you can be really joyful and happy sa pag-celebrate ng Kapaskuhan. Any other? Bago tayo mag-closing? So, kaysa gumaya tayo doon sa innkeeper, na sa kanyang pagka-busy, hindi niya na-accommodate si Mary, si Joseph, at yung infant Jesus na sa loob ni Mary, huwag tayong gumaya sa kanya. Don't be so much busy to the point, even the birthday of the Lord Jesus Christ, or Christ Himself, nakakalimutan natin. Magpaka-shepherd tayo. Ang ganda na example, shepherd, napaka-significant talaga ng shepherd sa Biblia. Jesus Christ is the shepherd, si Joseph, si David himself, naging shepherd siya. And this time, shepherd din naman ang pinili ng Panginoon for this very, very special news and witnessing sa pagkapanganak ng ating Panginoon. So, anything else bago tayo mag-closing? Saka kuya, paano napansin ko kung sakaling kung natin sa in-share pinanganak. Kasi di ba kailangan mag-lag? Mag-lag, di ba? Oo nga, Siyempre, madedetect ni King Herod kung sino yung pinanganak ng araw na yun. Kasi naman ni King Herod sa mga wise men. Oo. Di ba, hinahanap ko, sige, ipatanong sa kanya, gusto ko siya. Oo nga, Pwedeng malaman, kung, si Mary pa, hindi mapapatay sila. Ang lahat planado ng ating Panginoon na matutuntun ka agad, Hindi pwede matutuntun. Diba? Oo nga naman. Galing din mo. Maraming dahilan. Amen. Of course, alam natin, all these things happen for a very definite purpose from the Lord. Walang random sa Diyos. There's no such thing. No, sa mata natin, it seems it's random. But of course, we know, bago pa matapos yung sisimulan ng Diyos, tapos na sa Kanya ang lahat. Because He's God. This is eternity past, and this is eternity future, and God covers that. And we are just one speck of that eternity. That's God. So ano pa? Anyway, kung wala na, itutuloy natin next time. Yung iba pang mga characters sa panahon ng Christmas na kadalasan nami-misinterpret or base na lang sa human tradition